Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa 1 Western Visayas. Cement mixer truck kag wing van truck nagbunggoanay sa barangay Kalabuhan, Leganes. Mga driver kag pahinante na ipit sa sulod sa ilatag sa mga truck. Rescue operation nangin mabudlay. Mount Canlaon naka-record na sang 288 volcanic tectonic quakes. Halin alas 8:30 kagabi, September 9. Mga residente malapit sa Mount Canlaon ginpaligmat. Former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog plano magpauli sa Pilipinas agud limpyuhan ang iyang ngalan. Kag law student maanyag na abilidadan, maalam kag breadwinner pa kilalahon ta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jethro Charlatan. Kako namin yung kapusa rin Bretos Live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, cement mixer truck ag wing van truck na may karga nga mga ilimnon nagbungguanay sa barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Mga driver kag pahinante naipit sa sulod sa ilang mga truck. Rescue operation naglawig sa 2 ka oras. Si Zen kinatang sasa nakatutok live gikan sa bahin sang barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Zen, ano nang latest? Jared Adrian, nangindako nga panghangkat sa mga rescuer ang pagpagwa sa mga biktima sa truck sa nagluntad nga aksidente sa diin na naglabot sa 2 ka oras ang rescue operation. Nangin makahalawat-hawat kag tensyonado ang rescue operation nga ginpatigayon sa pahinante sang wing van kag sang driver sang cement mixer truck sa Circumferential Road sa barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Nagbaliskad ang cement mixer truck kag wing van matapos nga nagbungguanay mga alas 11 kainas ang aga. Wasak ang windshield sang 2 ka truck sa di naipit ang mga driver kag pahinante. Mga kapuso, nanging challenging ang pag-rescue sang Special Rescue Force sang Bureau of Fire Protection diri sa ginluntaran sa aksidente sa diin masobra 1 ka oras na nga nagapadayon ang rescue operation agud mapagwa ang nabiling nga biktima. Sa subong nagagamit na ang BFP sang special tools uko nga hydraulic cutter kag ang hydraulic spreader. Ang aton victim is naipit siya. Needed nga is-extricate siya sang aton nga SRF. Suno sa mga empleyado sang gasolinahan sa among nga lugar, matunog nga sigabong ang ilan nabatian sa nagluntad ang aksidente. Tunog paguro. Kay grabe pag bungguanay nila mo. Ang isa ka pasyente nagtabog sa maygwa. Base sa investigasyon sang kapulisan, padulong sa syudad sang Iloilo. Sa ang wing van nga may karga nga ilimnon, samtang sa piyak naman nga linya ang mixer truck nga padulong puntani sa Zaraga, Iloilo. Suno sa pamangkot namon, may nalokpok niyang guma, ang panguna nga guma sang wing van. Amo na nga naka-encroach siya sa piyak nga lane. Pag dito bumunggo siya sa nagpakadto man nga mixer. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang Leganes MPS, ginamaneho ni Fermin Gamarcha ang cement mixer truck, samtang ginkilala naman ang mga pahinante sang wing van nga sanday Jomar Sonza kag Nino Miranda. Ginkilala kay Ryan Ramos ang driver sang wing van nga ulihin na pagwa sa truck. Jared, base sa latest information sang Leganes Police, ginbawian sang kabuhi ang driver sang mixer truck nga si Fermin Gamarcha Jr. kag gindeklaraman nga napatay si Nino Miranda nga pahinante sang wing van samtang ang 2 pagid ka mga biktima ang padayon nga ginabulong sa ospital. Sa subong Jared, ginahulat na lang sang kapulisan ang mga kagamitan agod maguyod ang 2 ka truck para hilway sa aksidente ang mga motorista. Jared? Madam Uged, salamat kapuso. Zen Kilantang Sasa. Samtang mga kapuso, pagpauli ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Pilipinas sa pagklaro sa iyang ngalan, ginaabi-abi sa iyang anay City Administrator. Iloilo City Mayor Jerry Treña, suportado ang plano ni Mabilog
Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makapaayo hindi lang para kay Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang pagpauli sa Pilipinas kag pagtambong sa Quad Committee hearing sa Kamara, kundi sa bilogman nga syudad. Ini ang ginpahayag sang Anay City Administrator sang Mabilog Administration nga si Attorney Hernando Galvez. I believe nga ang pag-appear niya sa Congress will be the best opportunity, of course, for him to clear his name and for the people to know the truth. And to clear not also his name alone, but inclusive of the name of the entire city of Iloilo. Nahibaloan nga sunod sa masaligan nga source sang One Western Visayas. Posible magtambong si Mabilog sa Quad Committee hearing sang House of Representatives. Agud klaruhon ang iyang ngalan sa akusasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga protektor ini sang illegal nga droga. Amuman ang paghingalan sa syudad nga most civilized city. Sa pagpauli sa Anay Alkalde, may huring-huring nga liwat ini magabalik sa politika. Apang nahibaloan niya hindi pa pwede nga makapadalaga ng Anay Alkalde bangod sang perpetual disqualification from holding public office nga pinalidad sini sa iya mga nangin kaso sadto. Ini ang may kang tanan sa pagdismiss sa iya sa ombudsman sang 2018 tuhoy sa ginaaligar maanomalya nga agreement sa isa ka private company sa towing services sang syudad. Mahimo lang iniliwat makapadalagan kung mahatagan sang presidential pardon. Pardon, may duwa ka klase. It could be nga ipardon siya and i-restore siya tanan sa iyang political and civil rights. Like what happened in the case of Irap Estrada, may pardon man nga relative pardon, inang conditional, but kung absolute, and it is so specifically provided nga ma-restore siya sa iyang political and civil rights, hindi man na maging hindrance. Nahibaloan nga gindismiss man sang ombudsman si Mabilog tuhoy sa ginaligar unexplained wealth sini. Apang ang amo nga pagpamatmat ang ginbawi sang Court of Appeals. Bugos man nga nagasuporta si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pagbalik ni Mabilog para sa hustisya kag kamatuoran nga ginapangita sang Anay Alkalde. Hindi man magpamalabag si Treñas kung matuod nga magabalik sa politika si Mabilog. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Lalaki ka ng hostage sang iyang mga himata nagpositibo sa paggamit sang marijuana kag shabu. Samtang babae, nga gindakop bangod sa paghampang sang tumbo. Pao nakuha pagid sa illegal nga droga. Yaring balita nga itong gintutukan. Nakahulong na ang 25 anyos sa si alias Alondra sa karsel sa PlayStation 3. Nadakpan ini kagabi sa kapulisan nga naghampang sang tumbo ukon Caray Cruz sa Proclangis, Barangay Banago, Bacolod City. Sang naresto ng suspect, nakapkapan sa kapulisan sa bulsa ni alias Alondra ang 3 sachets sang suspected shabu na ginapahayag na gablor sobra 5,000 pesos. Kaya mo magdadaya lang activities mo, sugal, drugs. That's part of the of the culture. This is the first time nga nadakpan siya, pero may mga information na nagano gid siya tulak sa indo. Ligaw-ligaw man lang kunutani ang paghampang sinisang tumbo. Wala ko, bro. Depensa naman sa isa pa karestado nga Zeles Paul nga naulamid lang ini. Pangusar scatter tapos din budget kasi rin ako sa gambling. Pareho nga magpakatubang sang kaso nga paglapas sa PD 1602 ang duha ka arestado. Samtang dugang nga kaso nga paglapas ng Section 11 sang Dangerous Drugs Act ang pangatubangon ni alias Alondra. Samtang nagagwa sa inisyang investigasyon sa Bacolod City Police nga wala sa drugs watch list si Carl John Arroyo. Ang lalaki nga nakuhaan sa suspected shabu nga nagabalor sa 6.8 million pesos sa naaksidente sa motorsiklo sa Barangay Salvacion, Murcia. Una na, ginakos ang suspect nga nagaserbi ini nga runner sang shabu. Nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga kag marijuana Zelias Ray, ang lalaki nga nagpang-hostage sa Iloy utod kag duha ka hinablos sa Barangay Estefania. May random drug testing na sila. Doon nagpositive siya sa marijuana kay shabu. Ginapaidalam na ini sa inquest proceedings. Sunod sa kapulisan, dayunon sang pamilya ang pagpasakas ng kaso nga grave threat kag alarming scandal batok sa suspect. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, ginakabig na sang kapulisan nga suspect sa pagpangtiro sa East Baluarte Molo ang batas ng suspect nga si alias Larry. Sunod sa Molo Police, natigayon nila nga maaresto si alias Lawrence nga nagbulig sa iya amay matapos nga gimpulian sa magutod nga sanday alias Julius kag Jesse.
Ginpahayag na sa otoridad nga daan nga hiligutanon ang motibo sa krimen. Ginkumpirmar man sang kapulisan nga ginbuwian sang kabuhi si alias Julio samtang ginabulong sa ospital. Preso na ang mag-amay sa Molo Police Station kag pasakaan sang kaso nga homicide kag frustrated homicide. Ay ginkubirahan bala siya, todo hindi niya na kaya ang prison siguro na ginatawag. Ari balantayan mga puso pila ka mga residente malapit sa Mount Canlaon. Ginapaligmat sa liwat ka pagsakas ang numero sa pagtayog nga record sa bulkan. Nakatutok Aileen Pedreso. Humalin alas 8:30 kagabi. Naglabot ang 288 volcanic tectonic earthquake sa Mount Canlaon. Sa assessment ng FIVOX, mabaskog ang pressure sa idalom ng bulkan. Volcanic tectonic earthquake kami, medyo shallow. Very active ang atin na volcan. So kung it could indicate na may ara na the pressure, may pressurization sa dalong sang vulkan, may nagsasakan mabasa. Tabatsyakan sa pila ka mga residente ang pagtayog. Sa ukto lang. Gamay man ang linog. Magsaganay, kulbaan. Kulbaan. Kaya amo dito linog no. May pilaman ka mga residente nga nakapalimaw sang baho sang asupre. Karon nga adlaw, nagdeklara sang suspensyon sang klase sa tanan nga level ang LGU. Ginpaaligmat man ang kabaranggayan. Inform na kami sa tanan ng mga barangay sa ato mga stakeholders pala nga nagpagda sa mga lubyan. Tapos ang LGU nag-alert naman ang ato ni DRM office. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Apang sunod sa FIVOX, may posibilidad nga ipasaka ini sa Alert Level 3. In the event nga mag-continue ang mga abaning activities and may pag-worsen sa iba nga ato yung monitoring parameters, pwede kita nga mag-increase to Alert Level 3. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, aton kilalahon ang isa ka law student nga hindi lang maanyag kundi maalam kag abilidadan man ang aton paralegal cutesy pasiplatan ta sa pagtutok ni John Sala. Kung illegal ang mangin cutesy, Your Honor, guilty ang law student sa University of San Agustin nga si Iris Arboleda. Apang, hindi lang maanyag ang aton paralegal cutie, kundi isa man ka-achiever. Magna cum laude sa kurso nga Development Communication sa West Visayas State University si Iris. Kag sa karon, para sa handom mo makabulig sa isig katawo, nag-proceed sa law. During my pre-law degree, I was able to come in contact with people of different walks of life, and I've seen how justice affects the life of these people. And so, very important siya, no, to be agents of justice, to help in administering justice in our country. And amugin natin goal to help the people. Makabigman nga rakitera si Iris bangod apisar sa iya busy schedule sa law school. Madamo pa ini sa mga aktibidad nga hindi lang makalilingaw bangod mapinuslanon man kaangay sang vlogging kag madamo pa nga ginakuhaan man sini sang pang-adlaw-adlaw sini sa law school kag nagabulig man sa iya pamilya. So it has to be a balance between work and play. So you need to set boundaries kung what time ka ma-work, what time ka ma-study. Super proud naman ang Iloy sini nga si Jackie Lou. Pasalamat ako and so very proud gid. Syempre, as a parent, kinahanglan gid nga support gid kag yung mga bagay nga mga na-sacrifice kita. Si Iris mga kapuso hindi lang very cutesy, very demure, kag very classy. Siya man ang very reliable, very hardworking, kag very inspiring. Gani no objection, Your Honor. Siya ang aton, Bayan ng Bayan. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga Ilonggo, ginabi-abi ang SOCA 2024 ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Apang pila ka mga residente, padayon nga nagapanawagan sa pagsabat sa pila ka problema sa syudad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. And beyond our victories lie a deeper narrative, the transformative impacts we have created on the lives of our people.
Gintutukan sa madamo nga mga pabuluyo sang syudad sang Iloilo ang State of the City Address ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kahapon. Ginabi-abi sa mga ini ang mga ayong estado sang syudad nga ginapabugal sang alkalde kaangay sang pagnubo sang poverty incidents. Sa una, mas mayo na lang subong. Kaya kung mag-apply ka sa trabaho, damo trabaho ka opening mo. Mabatsyagan man namon nga sa amon nga sa idok do mayara man adlaw nga mabatsyagan namon nga mayo man mayara man mabatsyagan namon nga do hindi man amon kita. Pila man sa ginbida sang alkalde ang pagnubo sang numero sang Ilonggo nga wala sang trabaho. Iniman ang naobserbahan sang trabahador nga si Toto. Apang padayon na panawagan sa sang dugang nga sakasweldo sa tunga sang mataas nga inflation rate. Pataas ang sweldo kag may mga pamaagi sila tani bla kon paano mabuligan ang mga pigado bla kon paano sila makaobra. Damo pa nagapakilimos damo mga si children yung galagaw. Ginpadayaw man sang alkalde ang paghatag sang balay sa masobra 8,500 ka mga pamilya sa syudad. Apang ang mga informal settlers sa Barangay Lapu Sur padayon ni regalaom nga ma-relocate man sang local government unit. Kung may ihatag batunon man namon kay siyempre kadamo sa mga apo. Gamay lang ang lugar namon Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, pagsaylo naman sa tenants sa Manukan Country sa temporary site. Subong nga semana, hindi pa madayon. Tenants nga may utang, hindi pagsugdan nga makasaylo. Yaring balita nga itong gintutugan. Kung sa doy hindi madrawing ang nawong sang sole owner nga si Sita samtang nagahulat sang demolusyon sa Manukan Country, subong talalupang doon nga manayanaya na ang iya hitsura. Ini matapos siliwat nga ginizol ang natalan nga pagpasaylo sa ila sa temporary Manukan site subong nga semana. Yes! Ay willing okay kami ya. Kahit kung dali-dalion mo to ya masaylo kami to. Wala pa man ito natapos, wala pa tubig, wala pa suga. Suno kay Councilor Sally Flor, ginahikot pa ang pagpahamtang sa water kag electrical connections para sa temporary site. Ang tent nga kuntani para sa open air setup sa itong asandalan, ginkakas naman. Kwan, hindi pa ready. May ara pa ginatapos nga works no sa enabling mga exhaust system nila. So, hindi pa kasaylo. Hulaton tanay nga matapos. Sa babangkot, kung saan patigayunod ang demolisyon sa lugar. Nagahulat pa kita sang go signal sang Commission on Audit. Kapila na ta mag-ayo sa isol-isol. Pero he is bent on nga kung tapos na gid ang structure, masaylo na ta. Ginpahanumdom sa LGU sa tenants nga bayaran ng arrears. Bawod hindi sila pagpahanugutan nga makasaylo kung hindi mabayaran ng ila o ta. Opo, Kiril Casidio, Adrian Priatos. 1 Western Visayas. Special Investigation Task Group may persons of interest na sa pagpangransak sa isa ka supermarket sa Distrito Sangharo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Malapit na nga matapos ang Special Investigation Task Group sa Iloilo City Police Office sa ilang investigasyon sa pagpangransak sa Iloilo Supermarket sa Distrito Sangharo. Suno sa tagpamaba sang SITG nga si Major Sheila Sangrines, kilala na sa otoridad ang pila sa mga sospek samtang ang iba naman ang malapit naman nga makilalaan. Hindi lang siya sila nga for the sake of merely filing lang gid, but ginalagas ta gid sinidiri ang probability, ang probable certainty of conviction no sang kaso. May halos kompleto na, may pila na lang kabilog nga kuluwaan sang affidavit. Madumduman nga naglabot sa 1.5 billion pesos nga cash ang gintaban sa mga sospetsado gikan sa vault sa opisina sang amo nga supermarket. Bangod sa insidente, nagmando na si ICPO Director Colonel Kim Ligada sang mas maid-id pa nga saturation drives sa Iloilo City kag mga surveillance and intelligence monitoring. Lakip sa mga pag-atsikeron sa mga kapulisan nga nagapatigayon sang ronda ang ini nga mga road construction. Sagod masiguro nga hindi paggamiton nga alagyan sa mga persona nga luyag maghimo sang kasubong nga modus. Kay kung kisagi na take advantage na nila para i-front kay gali kami kutkuton to sila may lalason himuon nila nga point of entry para makapangawat makasulod access sa ibang establishment nga target na gali nila sudlon or kawatan. Nagapati naman ang SITG nga hindi mga taga-syudad sang Iloilo ang mga sospek kundi mga taga-luwas sang syudad. Hindi pa makabig sang otoridad nga sindikato ang yara sa likod sang krimen. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.
Ba exciting mga puso, kita na kita sa selebrasyon sang Pasalamat Festival sa Dao Capiz sininang weekend. Magluwas na nagkalain-lain ng mga activities himuon nga mas special experience sa presensya ng John Lucas, Faith De Silva, kag Jay Guzman sa ating Kapuso Fiesta sa September 14 na alas 9 sang gabi sa Bao-Bao Dao Public Plaza. Samtang nag-abot na sa probinsya sa Negros Occidental para sa atong Kapuso Fiesta sa Banwa sa Isabela, Sunday Radson Flores, Prince Carlos, Anthony Rosaldo kag Sean Visagas. Gani kita na kita karon 8 p.m. sa Municipal Gazebo kay himuon nga mas memorable ang panuble Pista Nicolas 2024. Kita-kits, mga kapuso. Hello mga taga-Isabela, kita-kits tayo dyan. Kita-kits tayo dyan sa Panubli, Pista Nicolas. Sa may Municipal Gazebo, Isabela. Mamaya na po, 7 p.m. Mga puso, nagwaan na sa Philippine Area of Responsibility kung parang low pressure area kung LPA malapit sa extreme northern Luzon. Samtang nang bagyo na ang isa pa ka LPA sa gwa sang PAR. Ang LPA nga nagwa sa PAR lihingan na silipatan sa kalayon nga 675 kilometers north-northeast sang Itbayat, Batanes. Yara sa kalayon nga 2,320 kilometers na silangan sang Eastern Visayas naman ang bagyo. Mahinay ang hulag sinipa west-northwest. Sunod sa pag-asa, posible nga pabastugon sang bagyo ang habagat samtang padayon nga nagapalapit sa PAR. Galing may posibilidad nga may eksperyensya liwat ang maulanon nga tiyempo sa mas madamo nga lugar sa pungsod Haringguas. Base sa datos sa Metro Weather, posible gihapon ang ulan sa pinakabayon sang Aklan, Capiz, Antique, kag Negros Island. Lapta-lapta nga ulan, apang may mabasog nga buo sa pinakalugar. May chance man sang ulan sa iban pakabahin sang pungsod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Malapit 1 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa duha ka separado nga drug buy-bust operation sa Pavia, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Aminado nga nagagamit sang droga apang hindi kuno pusher ang 45 anyos nga si alias Alog. Nakuha ni isang 72 grams ang suspected shabu nga nagabalor sang 489,600 pesos sa drug buy-bust operation sa barangay Maliawa. Actually sir, ang nakuha sa akon to, hindi to sirakon sir. Hindi to gidakon. Kaya napatay po subong sir. Balaan siyang ginuho na sir. Apang sino sa hepe sang Pavia MPS madugay na ginpaydalom sa surveillance si alias Alog. Ginaligar nga nagakuha ini sang supply sa iya store sa isa ka hotel sa syudad sang Iloilo. Kag ginaligar nga may nagasugo lang sa iya. Nag-met siya sa sulod mismo sang room. Then ang ikaduha dira sa mismo sa may basement sila. So ang accordingly ang boss niya sini nag-abot lang from Metro Manila, then amo na nag-distribuer sang illegal nga droga kung sino ang mga ginapagsakan niya diri sa may area sang Pavia. Si alias Alog ang nagpakilala man nga nursing attendant sang Western Visayas Medical Center. Apang sa ginpagawa ang opisyal nga pahayag sang nasambit nga ospital, ginklaro sang tagdumalahan nga masobra isa ka tuig na nga gin-terminate bilang job hire ang sospek. Dugang sini nga wala ginatolerar sa tagdumalahan ang illegal nga aktibidad sa mga empleyado, ilabi na ang illegal drug trade. Preso na si alias Alog sa Pavia Police Station. Samtang nadakpan sa makatapos ang Pavia Station Drug Enforcement Team si alias B-Boy nga tumantok sang Haro, Iloilo City sa ginkasangan drug buy-bust operation sa barangay Pagsangaan, Pavia. Nakuha sa iyang 65 grams ang suspected shabu nga balor sang 442,000 pesos. Ang iya sinadi nga nadagdagan amo na nabudlayan kita, it's because nga silyado ang balay, may mataas nga pader, kag kun kay isabalan na ang iya mga parokyano mismo mga suod kag kilala niya lang. Padayon naman niya ginamonitor sa kapulisan ang duwa ka mga drug personalities nga ginatudlo parokyano ni alias B-Boy. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Duha ka separado nga insidente sang pagpangawat sa motorsiklo sa Iloilo kag Bacolod City na record. Pagtaban sang mga motor na hulikan. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa siningakuha sang CCTV sa parking lot ng Government Center grounds, pasado alauna Sabado sa Kagahon, makita ang pagpark sang lalaki sang iya motorsiklo. Ang lalaki sa video, si RJ, nga sa among ation masulod na sa trabaho sa isa ka BPO company. Pasado alas 2, makita ng pagpalapit
kag pagsakay sa isa pa ka lalaki sa motorsiklo. Tubtob natigayon na sini nga mapaandar kag nataban. Sunod sa tagiya, nalipatan sini ang liyabe nga nakaangot pa sa motorsiklo tugas sang tuman nga katuyuhon. Nahibaluan nga isa na lakatuig, maimpasa na ni RJ ang motorsiklo nga ginagamit bilang service sa trabaho halin sa Mansilingan. 2 years na nga bayad ko, amo na subong, commute na lang ako subong eh. Kung mo tamay mo, pwede man kung isurrender, lang bilin niya lang labis kandi na sa'yo mga gano'n ya. Okay, lang biskan cellphone na lang itong iya. Ginibisigan na sa kapulisan ang insidente. Ginibisigan pa rin naman, kami nakapapit kami nga CCTV, nga ginastudyohan ko pa. Nalantaw naman nga kung ano bigla, kung gikarnapin nila. Magapahamtang sang dugang nga police visibility sa lugar, ilabi na kung tiagahon, agad malikawa na ang pareho sining insidente. Sa barangay Tinurian, Barotac Nuevo, Iloilo, gintaban man ang inang motorsiklo nga nakapark sa igad sang dalan. Sunod sa kapulisan, ginlakman sang tagiyang motorsiklo, kag gindalang yabe, apang ginkakibot sini sang wala ng motorsiklo sang iya ginbalikan. Mga expert na magnanakaw ng motor dahil wala naman yung susi, walang susi na iniwan dun sa motor, makuha pa rin itong. Ginatutukan na sa otoridad ang insidente. May mga persons sa interes ng kapulisan. Nahibaluan, nga pakadto sa 5th District ang direksyon sa suspect nga nagkawat sa motorsiklo base sa CCTV footage. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Nag-plead sang not guilty si Nilo Guardaya sa kaso nga murder kaangot sa pagpatay kay Ana Ingore Lapas punong barangay Arnepural sa Agosto 5. Ini ang ginpanindugan ni Guardaya sa arraignment nga ginpatigayot sa RTC Branch 29 sa Iloilo Hall of Justice. Si Guardaya ang ginatudlo nga nagpatay kay Pural sa talipapa sang barangay Baldosa. Ang suspect ang nadakpan sa banwas ang gimbal sa hot pursuit operation sang kapulisan. Ang pre-trial ang gintala na naman sa September 16. Ginbawian sang kabuyang isa kakatapos ang Philippine Air Force nga ginkilala kay alias Nardo. 26 anyos, kag residente sang barangay Rizal Lapos, Iloilo City. Matapos makabunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa isa man ka motorsiklo sa barangay Hibawan, Pavia, Domingo sang kaagahon. Sunod sa investigasyon sa Pavia Municipal Police Station. Pauli na ang biktima sa syudad halin sa banwas ng San Miguel. Sang wala makapangaman kag nabungguan ang nag-U-turn nga motor nga ginamaneho ni alias Stephen, 25 anyos, kag residente sang among barangay. Patal nga pila sa ulo ang naangko na alias Nardo bangod nagkagasang helmet sini sang ina nagtabog. Gindala pa ini sa ospital apang binawian sang kabuhi. Nakaangko naman sa mga minor nga kasamaran sa lawas si alias Stephen. Partially damaged sa isa ka balay sa sunog nga nagluntad sa barangay Rizal, Gimbal, Iloilo. Nahibaluan nga ginapanagihan sa pamilya gato ng balay nga nasunog. Naglabot sa 100,000 pesos ang ginbilin nga halit sang kalayo. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang gintunaan sa sunog. Nakaagom sang pila sa tangkugo si Efren Chodoro sang gintiro sang wala pa makilala nga suspect sa Sipalay City. Nahibaluan nga madulong lang sang apo ang biktima sa eskwelahan sang gintiro sa suspect. Gilayon nga ginresponderan ang biktima kag gindala sa Sipalay City 24-hour observation unit para sa nagakaigo nga pagbulong. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan. Mga kapuso nagtaliwan sa edad nga 85 anyos si Basilisa Caimoso o kung mas kilala kay Lola Basing, ang lola ni Miss Eco International Philippines 2024 kag Miss Iloilo 2024 Alexi Brooks. Sa social media page ni Alexi, ginpasalamatan sini ang iya Lola Basing nga suno sa iya amo ang rason sa tanan sini nga nangin handom kag mga pagpaninguha sa kabuhi. Ginpakigbahin man ni Alexi ang mga ulihi sini nga oras kaupod ang iya lola. Nagpakig-unong man sa pamilya Caimoso ang the Miss Philippines Organization. Wala naging detalye pa sa pamilya ang rason sa kamatayon ni Lola Basing. Nagahingyo naman sang pangamuyo sa publiko ang pamilya. Katawang napatay, samtang 229 naman ang nasamaran sa paglaslas ni Super Typhoon Yagi sa nabukid ng mga komunidad sa Northern Vietnam. Ini ang ginpahayag sang Ministry of Agriculture and Rural Development sa pungsod. Ang bagyo ang nagtuga naman sa pagkalatumba sa ginabulubanta 2,800 ka mga kahoy nga nagresulta sa mga sablag sa dalan sa Hanoi, ang kapital sa Vietnam. Apesar wala na ang bagyo, ginapaabot naman ang pagpadayon sa pag-inulan sa masunod pa nga mga inadlaw nga ginalauman nga makaapekto sa pagpaninlo. Ang Super Typhoon Yagi ang gintawag kay Bagyo Enteng sa ginanaglaslas sa Pilipinas.
Ginsugalaw sang linibo ka mga Katoliko si Pope Francis sa mag-abot ini sa Dili, ang kapital sang East Timor para sa 3 sinikadlaw nga pagbisita. Sa motorcade nga ginpatigayon, madamo man ang nagbantay kag nagkinasadya sa nakita ng Santo Papa. Katapusan nga nagbisita ang isa ka Santo Papa sa Dili sang 1989. Sa nagbisita diri ang nagtaliwan nga si Pope John Paul II. Sadto nga tion, ang East Timor ang kabahin pa sang teritoryo sang Indonesia. Ang among pagbisita ang nagpabaskog sa independence movement sa among lugar kag nasiplatan ini sa bugos nga kalibutan. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamog niya salamat sa pagtutok. Ako sa Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.